Praise God. Hallelujah. Let's open our Bible in Mark chapter 8, verse 36. Mark 8:36. Sabi po ng Bible, "And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul?" Sabi ng 37, "Is anything worth more than your soul?" Ito pong verse na ito ay naririnig natin to na madalas. And ito po, it speaks truth para po sa lahat because this is the word of our Lord Jesus. So it speaks truth pagdating po sa buhay ng mga tao. Kaya lang, pag ito po ay naririnig ng mga tao, yung true meaning itong salita na ito ay yung mga tao ay medyo para bang may kurot sa puso. Why? Because tinatamaan po dito, itong verse na ito, tinatamaan po yung mga desires, aspirations, and dreams ng mga tao. Because yung Bible, sinasabi po nung binasa natin, tinatanong po ng Panginoong Yesus, ano daw ang benefit ng isang tao kung makuha niya ang buong mundo, pero mawala naman o masayang naman yung kanyang kaluluwa. Okay? At tinanong uli, is anything worth more than your soul? Ang tao po kasi, lalong-lalo na sa mga panahong ito, tayo pong lahat ay merong mga pangangailangan. Amen? Sino dito may pangangailangan? Malaki ang pangangailangan. Hindi lang pangangailangan, pastor. Mas malaki pang pangangailangan. Ito pong mga pangangailangan na to ay patindi ng patindi. No? Pag binasa mo yung Bible, habang tayo ay pumapasok doon sa last days, which we are in the last days, yan po ay patindi ng patindi yung mga challenges at yung mga pagdadaanan, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Nagiging komplikado. Ang dami mong bayarin, meron kang monthly bills ng kuryente, tubig, internet, and credit card. No? Yan yung mga bagay na sabihin natin, naku po, ang dami mong dapat gawin, ang dami mong dapat paghandaan. Kaya po marami pong tao ngayon, ang isa po sa kanilang mga pangarap ay sila ay yumaman. Amen. Sino dito gustong yumaman? Yan. Kung gusto mo talaga mayaman na mayaman, taas dalawang kamay. Mayaman na mayaman. Yan. Hallelujah. Praise God. Wala naman pong tao na gusto niya, pangarap niya ay maghirap. No? Lahat po tayo gusto nating guminhawa, yumaman, at tayo po ay meron pong pera na kung saan ay higit pa doon sa ating pangangailangan. At alam nyo, yan naman po ay pangako ng Diyos. Sabi po ng John chapter 10, I came that you may have life and have it in abundance or in fullness. So, para po sa maraming tao, yan po ang aim. Yan po ang goal. Nagtatrabaho, nag-aaral because gusto nila maginhawa ang buhay nila. Yun ang maging fulfillment nila habang sila ay nabubuhay dito sa lupa. Tinignan ko po kung sino na po ang pinakamayaman na tao ngayon, 2023, at ang alam nyo, ang pinakamayaman na tao pala ngayon ay si Elon Musk. No? Si Elon Musk. Si Elon Musk po ay 52 years old. Sino po 52? Lagpas 52. Yun. Pero ito pong si Elon Musk, 52 years old, ang kanyang net worth ay $248.7 billion. Yung sultan po ng Brunei, no, si Bolkiah, siya po ay gumastos ng $43,000 para lang po sa haircut. Para lang po gupitan. $43,000. No? Kasi yung kanyang yung manggugupit sa kanya ay nasa kabila pang ng mundo, kaya pinakuha pa niya. No? 43,000 para lang sa gupit.
Samantalang doon sa gupit namin, 70 lang, may kasama pang masahe. No, may kasama pang masahe. So, yung lifestyle ng mga mayayaman, makikita po natin ay iba. Sila po, may mga yate. No? Hindi lang basta yate, super yacht na tinatawag na talagang malalaki. Nakakabili sila ng mga private islands para hindi na po sila makipagsiksikan sa beach. Pag sila po nag-birthday, nagpa-party, talaga po, lavish party. No? Lahat po imbitado, kaya pong pakainin ng libu-libong tao. Pag nanamit, no, ang kanilang damit, di sila bumibili ng Uniqlo. Tayo pang Uniqlo lang. No, kaya H&M. Sila hindi. Pag sila bibili, pupunta sila doon sa mga designer clothes, magpapasukat. No, hindi bibili na hindi titingin ng gawa na, magpapasukat. Saka gagawin para sa kanila. Tailor-made kumbaga. Ganyan yung kanilang buhay ng mga mayayaman. Meron silang mga mansyon sa probinsya, sa Manila, sa city, no, at saan pang ibang bansa. No, diyan po sila ay kaya po nila maglagay ng mansyon diyan at mga bahay para tuwing uuwi sila, meron silang titirahan. Meron silang mga private jets, meron silang car collections. So yung mga tao, isa po yan sa kanilang mga kumbaga, gustong mangyari na sila ay yumaman ala Elon Musk. No, ala Elon Musk. Para masabi nila, yun, talagang the best yung nangyari sa akin nung ako'y nabuhay. Yung iba naman, ang kanila namang aspiration at aim ay maging famous. No? Rich and famous, kumbaga. No? Pag sinabi mong famous, isa po dyan si Michael Jordan. Kasi pag pinag-usapan basketball, parang lahat kilala si Michael Jordan. Amen? No? Pinag-aaway yan si LeBron James at si Michael Jordan. No? Si LeBron James daw ang pinakamatindi ngayon, pero everyone knows who is Michael Jordan. No? Siya yun talagang the GOAT. No? Famous people. Ito po mga famous people na to, they are known by everybody. No, naging inspirasyon po sila. Si Michael Jordan, inspirasyon siya sa basketball, sa music. Si Michael Jackson, naging inspirasyon sila sa mga ibang tao na gusto rin maging katulad nila. They are being imitated. Ginagaya po sila ng mga tao. Naging influential po sila sa buhay ng maraming tao at yung kanilang pangalan ay naiukit na sa history. Amen. Yung mga tao na kung saan ay kilala at sikat, yung kanilang pangalan ay na makikita mo sa mga buildings, hospitals, eskwelahan, na kung saan nandoon yung kanilang pangalan. Why? Because they've become famous. Yan po yung mga bagay na kung saan, pag tinanong mo yung maraming tao, yan ang isa sa mga nais nilang mangyari sa kanilang buhay. Yumaman at maging sikat. Okay? Hinahabol po yan. We chase these things here on earth. Pero life on earth is temporary. Ang buhay po dito sa lupa ay temporary. There is another life that we should care about and know about. Walang iba kundi yung tinatawag na eternal life. Eternal life. Marami pong tao, akala nila ang buhay lang dito sa mundo ay ito na. Kaya ang gusto nila, ginagawa na nila lahat ng magagawa nila, kahit mali na yung pinapamuhay nila, para yumaman lang, para sila'y makilala lang at sumikat. Kasi iniisip nila, ito yung pinaka-importanting buhay na meron ako. Pero ang katotohanan, kapatid, meron pang buhay na kailangan ay pinaglalaanan mo ng oras at panahon. Walang iba kundi yung eternal life. Okay? So, ang tanong, ano ba importante sa'yo? The temporal life or eternal life? So today, pag-aralan po natin yung katotohanan pagdating po sa buhay.
meron pong isang parable na binigay po ang Panginoong Hesus. The parable of the rich man and Lazarus. Itong parable na po ito ay ipapakita po sa atin kung ano ba talaga importante sa buhay ng isang tao. Okay? Matatagpuan po natin ito in Luke chapter 16, verse 19 to 31. Ito pong parable na ito, pinakita po ng Panginoong Hesus, kinuwento kung ano po ba ang nangyayari sa buhay ng tao. Okay? Sabi daw dito, dalawang karakter yung ating pong tatandaan dito. Una, yung rich man. Pangalawa ay yung si Lazarus. Okay? Tingnan po natin yung buhay nila. Sabi po ng verse 19, there was a certain rich man who was splendidly clothed in purple and fine linen who will live each day in luxury. Ito pong rich man na ito ay dinescribe po siya na kung saan he was clothed in purple. Alam nyo, nung panahon na yun, if you are clothed in purple, yan po ay ginagamit, yung kulay na po yan ay ginagamit for royalty. For royalty. So, malamang siguro ito ay someone na influential, sikat, mayaman, no? Doon sa lugar nila. At yung purple clothing, no, yan po ay mamahalin because yung color purple po is rare kasi hindi siya natural color, no? Hindi siya base color. Siya po ay kailangan paghahaluin mo yung red at yung blue. Kaya po pag ikaw naka-purple, kumbaga ibang klase ka, mayaman ka, no? You are kumbaga royalty. At sabi dito, ang suot din niya ay fine linen, no? Mamahalin din ang kanyang damit, no? And sabi dito, he live each day in luxury. Araw-araw daw siya ay namumuhay ng luxurious living, no? Siguro every day yung pagkain po niya, meron siguro siyang personal chef. Yung gusto niyang kainin, no? Ay sasabihin lang niya doon sa kanyang chef. Tapos, sir, ano pong gusto niyo ito po ang menu natin, ano po gusto niyo kainin sa araw na ito? Sabihin lang niya kung anong gusto and then the chef will do it, no? Siguro itong rich man na ito, marami siyang bodyguards, no, na kung saan binabantayan siya. Siguro meron din siyang personal trainer, no, para makapag-exercise siya doon sa kanyang bahay, no, may personal trainer siya, meron din siguro siyang nutritionist para maalagaan yung kanyang kinakain, no? So ito pong rich man na ito, he lives in luxury. Yung mga damit niya siguro talagang puro designer clothes, talagang magaganda, mamahalin, no? Lahat po siguro ng luho, lahat po siguro ng maayos at magaganda at mamahalin, lahat po siguro ay meron siya because sabi ng Bible, he lived each day in luxury. No? Parang yung katulad ng sinabi natin kanina, yung buhay ng maraming mayayaman, yung mga bilyonaryo. Ganun yung pamumuhay nitong rich man. Yung rich man na ito, ang laki ng kanyang bahay, pero doon sa kanyang gate ay merong isang tao na nakatira. In verse 20, at his gate lay a poor man named Lazarus, who was covered with sores. No? Meron daw isang tao, ang pangalan ng Lazarus, siya po'y mahirap. Hindi lang siya mahirap, may sakit pa siya. He was covered with sores, marami siyang sugat. No? Siguro, I don't know, siguro marami siyang, galis, parang gano'n, no? Yung, siguro may mga, kung ano tumutubo sa kanya, piksa, galis, o ano pa man. He was covered with sores. Siguro pag makikita mo itong si Lazarus, iiwasan mo talaga eh. Pag makikita mo siguro si Lazarus, sasabihin mo, ew. No? Sasabihin mo, ano ba yan? Ano ba yan? No? At doon po nakatambay sa gate ng rich man itong si Lazarus. Alam nyo, si Lazarus, siguro
talagang sobrang hirap na ng buhay niya, no? Pag siya lalapitan ng aso, dinidilaan yung kanyang sugat. Hindi na niya siguro mapaalis yung aso, hinahayaan na lang niya siguro, no? Ganun po yung sabi ng verse 21, as Lazarus lay longing for scraps from the rich man's table, the dogs would come and lick his open sores. Naku, open sores pa pala yun. No? Alam nyo, yung buhay ng rich man, magkabaliktad sila ng buhay ni Lazarus. Yung rich man, ang sarap ng buhay, pero si Lazarus, grabing hirap ng buhay. Alam nyo kung ano lang ang pangarap ni Lazarus? Ayun, nakalagay dito sa Bible. Sabi dito, as Lazarus lay there longing for scraps from the rich man's table. Yun lang ang pangarap niya. Ano pangarap niya? Makain niya yung nahuhulog na mga tira-tira ng rich man. Siguro pagkakain na yung rich man, nakikita ni Lazarus, naku, iba na naman yung inihanda sa kanya. Sarap. Puro large plate pa. No? Tapos kung kumain siguro yung rich man, talagang ang tindi kumain, tumatapon pa yung mga ulam, yung pagkain. No, hinahayaan lang na si Lazarus naman habang nanonood dun sa gate, nakita niya, naku, sayang yung pagkain. Naku, sarap pa naman nun. Steak, naku, steak. At yun lang ang pangarap niya, na makain niya yung nahuhulog. Ganun lang kasimple ang buhay niya. No? Makakain lang niya yung nahuhulog. Pero alam nyo, in verse 22, dito po nagpantay ang buhay ni Lazarus at nung rich man. Bakit? In verse 22, finally the poor man died and was carried by the angels to be with Abraham. The rich man also died and was buried. No? Alam nyo, kahit ano pa, ito yung sinasabi nga natin kahit ano pa yung background, kahit ano pa yung buhay mo dito sa lupa, lahat po tayo pare-pareho na uuwi sa Diyos. Doon po, ito po yung common denominator ni Lazarus at ng rich man, pareho po silang namatay. Okay? Pareho po silang namatay. Yan po ang isang katotohanan ng buhay. Lahat po ng tao ay namamatay. So what happened sa kanila? Verse 23. And his soul went to the place of the dead. See, ito po yung rich man. And his soul went to the place of the dead. There in torment. Okay? He saw Abraham in far distance with Lazarus at his side. Yung rich man ay napunta sa hell. At si Lazarus naman po ay napunta sa heaven. Bakit po natin nasabi napunta siya sa heaven? Kasi kasama niya si Abraham. Kasama niya si Abraham. Nung nakita ngayon ng rich man, namukaan niya, si Lazarus yun na. Yun yung nakatambay dun sa gate namin. Si Lazarus yun na. Kasama si Abraham. Masarap ang buhay doon, nasa langit. Nandun si rich man, nandun siya sa hell. Pinaparusahan siya, no? Nandun siya sa apoy. Siya po ay naiinitan, nasasaktan. So ano po sabi in verse 24? The rich man shouted, Father Abraham, have some pity. Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in these flames. Sabi niya, Father Abraham! Sumigaw yung rich man, Father Abraham! Pwede ba? Utusan mo si Lazarus. Sabihin mo kay Lazarus, isawsaw niya yung kanyang daliri sa tubig at pwede ba ipatak niya, kahit isang patak lang niya ng tubig, mapatakan lang yung aking dila para maibsan yung aking paghihirap sa apoy. Sipin mo yun, nung nabubuhay si Lazarus, ang pangarap lang ni Lazarus ay makakain ng mumu
na nahuhulog sa table ng rich man. Ngayon nabaliktad. Ang pangarap naman ng rich man, mapatakan lang ni Lazarus ng isang patak ng tubig yung dila. Dahil nahihirapan na siya. Yun, isip yung gaano kahirap yung dinadanas ng rich man na yun. Para ang healing nga niya, kahit patak lang, okay na sa kanya. Ganong kahirap. Kahit gapatak lang, pwede na sa kanya kasi sa sobrang hirap ng kanyang dinadanas doon sa impyerno. Okay? So in verse 25, sabi, but Abraham said, hindi po siya pinagbigyan ni Abraham. Son, remember during your lifetime you had everything you wanted and Lazarus had nothing. So now he is here being comforted and you are in anguish. And besides, there's a great chasm separating us. No one can cross over to you from here and no one can cross over to us from there. So hindi po pinagbigyan. Sabi niya, hindi uubra yung request mo. Unang-una, merong malaking bangin na nagse-separate sa langit at sa impyerno. At sabi ni Abraham, walang galing sa langit ang pwedeng pumunta sa impyerno at walang nasa impyerno ang pwedeng mag-crossover sa langit. Cannot be. Kaya yung request mo, hindi mangyayari, hindi pwedeng mangyari yung request mo. Verse 27, the rich man said, iniba na lang niya ang kanyang request ng rich man kasi alam niya, denied yung kanyang request. Kaya iniba na lang niya. In verse 27, the rich man said, please, Father Abraham, at least send him to my father's home. For I have 5 brothers and I want him to warn them so that they don't end up in this place of torment. So iniba niya yung kanyang request. Ang request na lang niya ito. Pwede ba, Father Abraham, pabalikin mo na lang si Lazarus doon sa aming tahanan at multuhin niya yung aking 5 kapatid. Gusto pang magmulto, no? Si Lazarus. Multuhin niya yung aking mga kapatid. Puntahan niya para warningan sila na, sabi dito, warningan sila para hindi sila mapunta dito sa lugar na kung saan ako ay napunta. Okay? Yun na lang ang request niya. Hindi na para sa kanya, kundi para na lang sa mga kapatid niya, para hindi na sila madamay. Okay? Pero ano po sabi ni Abraham? No? But Abraham said, Moses and the prophets have warned them, your brothers can read what they wrote. Denied pa rin. The rich man replied, no, Father Abraham, but if someone is sent to them from the dead, they will repent of their sins and turn to God. But Abraham said, if they won't listen to Moses and the prophets, they won't listen even someone rises from the dead. Malungkot na istorya para po sa rich man. Okay? Para po sa rich man. Makikita po natin na ang buhay ng tao ay hindi lang sa kayamanan masasabi mo na fulfilled. Okay? Higit sa lahat, dito pinapakita sa atin ng Panginoon na kailangan yung next life, which is the eternal life, kailangan mapaghandaan din natin. Why? Kasi ito po ang totoo. Pag hindi mo napaghandaan yung eternal life, pag napunta ka na doon sa eternal life, kahit ilang milyon at bilyon pang taon ang bilangin mo, nandun ka pa rin. Kaya hindi ka pwede magkamali. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong magkakamali. Okay? Now, ito po kasi ang realidad ng buhay, mga kapatid. This is the reality of life dito po sa mundo. Dito po sa mundo, meron po talaga mga tao na mayaman. Meron din pong mga taong mahirap. Meron pong mga mayayaman na kung saan, kung iisipin mo, no, mayaman na sila,
yumayaman pa. No? Mayaman na nga, yumayaman pa. Bakit naman ganun? Manong i-share naman nila? Diba? Yung mga mayayaman, dati, ang kanilang negosyo ay mall lang. No? Dati ang kanilang negosyo, may mall lang sila. Ngayon, pati realty, meron na rin sila. Pati kuryente, meron na rin. No? Pati mga resort, meron na rin sila. Bakit ganun? Mayaman na nga, yumayaman pa lalo. Meron din naman yung mga mahihirap. Mahirap na yung lolo, mahirap yung nanay at tatay, pati siya mahirap pa rin. Tapos, pag nagkaanak, naku, mahirap pa rin. Pasensya na kayo mga anak. Ito lang mapapamana ko sa inyo, banig na may mapa. Kasi gamit na. Diba? Realidad po ito. Realidad po ito. Meron po mga ganun. Na buhay ng tao na kung saan ganun ang nangyayari sa kanila. Okay? Reality of life, meron mga tao na healthy. No? Meron din naman mga tao na sakitin. Diba? May mga tao na yung kumbaga kahit nauulanan na, kahit pagod na, hindi nakakasakit. Pero may mga tao naman, sakitin. Para bang konting lang, maambunan lang, tatrangkasuhin kagad. No? May mga tao pong ganyan. Opposite, no? At ang realidad po kasi, we don't get to choose kung kanino at saan tayo ipapanganak. Meron po ba dito, pinili mo kung sino magulang mo nung ikaw ay pinanganak? Hindi, di ba? Kung tayo may choice, mamimili tayo ng magulang, pipiliin ko na si Elon Musk. No? Naka-Tesla ako. Pipiliin ko na si Ayala. No? Pipiliin ko na sila Subel, sila Araneta. No? Talagang mayaman na, pero wala tayong choice. Tama? Wala tayong choice. Pag tayo napanganak doon sa pamilya na hindi namang ganoong kaluwag sa buhay, kailangan mo magsumikap. Tama? Pero meron naman na ipinapanganak doon sa mga mayayaman na talagang pamilya at angkan. Nako, no? Ang gagawin na lang nila, ipagpapatuloy na lang yung nasimulan ng kanilang mga ninuno. No? Malaking negosyo, farm. No? Makikita po natin na yung buhay po nila ay hindi na ganun ka-challenging. No? Life can be tough and challenging para po sa marami pong tao. Lalong-lalo na pag tayo po ay napunta doon sa medyo hindi well off. Pero para naman po doon sa mga privilege in life, yung kumbaga merong born with a silver spoon, no? Life can be easy. Life can be easy. May nagtanong, ang tanong ng isang tao, bakit kaya ganon? Bakit kaya ganon, pastor? Kung ang Diyos natin ay Diyos na mabuti, Diyos ng pagmamahal, bakit hinayaan ng Diyos na may mahirap? Okay? Kung mabuti ang Diyos, bakit may mahirap? Hindi naman masaya maging mahirap. Tama? Hindi naman masaya maging mahirap. Ang hirap nga, maging mahirap. Bakit? No? Bakit hindi na lang lahat ng tao ay gawin ng Diyos na mayaman? Amen? Lahat tayo bilyonaryo. Wala na tayong problema. No? Bakit kaya may mahirap, hindi na lang ginawa tayo mayaman lahat? Okay, listen. No? Alam nyo, ang Diyos natin, is a God of order.
Alam ng Diyos kung ano yung tama, ano yung mali. Alam ng Diyos kung ano yung mabuti, kung ano yung hindi. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan. Okay? Imagine niyo po ito, mga kapatid. Imagine niyo po ito. Kung lahat po tayo ay bilyonaryo at mayaman, lahat tayo bilyonaryo at mayaman, sino pa magtatrabaho? Wala na. Ba't ka magtatrabaho? Dami mo ng pera. Bilyonaryo na tayo mayaman. Tigitigisan na tayong mansyon. Tapos lahat tayo di kotse. Bilyonaryo tayo mayaman. Sino pa magtatrabaho? Wala na. Sino gagawa ng ilaw? Sino gagawa ng upuan? Sino maggagawa ng building? Ano mangyayari sa society? Ano mangyayari sa bansa natin? Ano mangyayari sa mundo na kung saan walang gustong magtrabaho kasi lahat mayaman? Nakita niyo yung kaguluhan na yun? Nakita niyo yung kaguluhan na yun? Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. Amen. He is a God of order. Lahat ng bagay at lahat ng buhay, kapatid, may purpose. Lahat ng bagay at lahat ng buhay ay may purpose. Ang kailangan po natin ay alamin natin yung purpose natin sa Diyos at yun po ang ating ipamuhay. Amen. Listen. Alam ko po, lahat po tayo ay gusto po nating guminhawa ang buhay. Kapatid, no? Kalooban ng Diyos yan. Amen? Kaya nga sabi natin, John chapter 10, verse 10b, sabi, I came that you may have life and have it to the full and have it in abundance. Amen? Ang Diyos natin ay Diyos na pagpapala. Amen? Pero kapatid, hindi po yan ang dapat natin maging focus. Ang focus po natin dapat, listen, yung ating kaluluwa. Bakit? Kasi yung ating flesh, sandali lang po yan. Ilang taon lang po ang bibilangin. Mawawala na yan. Amen? Pero yung kaluluwa, kapatid, uuwi ito sa Diyos. Eternal po yan. Yan po yung tinuturo ng Diyos sa atin ngayon. Amen? No matter what life you live, we cannot escape death. Everyone and everybody dies. Kahit ikaw ba'y mayaman, mahirap, maraming problema, walang problema. Kahit saan sulok ka ng mundo, ano man ang nationality mo, everyone dies. Lahat po tayo ay mamamatay. That's the reality, kapatid. What happens when we die? What happens when we die? Yung ating pong kaluluwa, may pupuntahan. Dalawa lang. Dalawa lang po ang pupuntahan ng kaluluwa po natin. It's either heaven or hell. Okay? Wala pong gitna. No? Heaven or hell. Walang wala siyang stopover. No? Hebrews 9:27. And just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. Ang isang tao daw ay mamamatay. At pagkamatay ng tao, judgment agad. Amen? Walang waiting room. Judgment kagad. Diretso na sa judgment. Huhusgahan na. Anong huhusga? Matthew 25 verse 46. And they will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. Okay? It's either eternal punishment or eternal life with God. So it's either hell or heaven. Diyan po mapupunta yung kaluluwa ng isang taong namatay. Katulad ng istorya ni rich man and Lazarus. Okay?
Doon natagpuan ni rich man na napunta siya sa hell. At si Lazarus naman ay napunta sa heaven. Now, ano po ba meron sa heaven, Pastor? No? Unang-una, listen, yung heaven, dapat doon ka mapunta. Sabi mo sa katabi mo, para doon ka. Para doon tayo, kapatid. Huwag kang papayag na mapupunta ka sa hell. Lahat tayo sa heaven. Amen. Ano po meron sa heaven? Revelation chapter 21, verse 4. And He will wipe every tear from their eyes. And there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever. Sa langit, kapatid, no more tears in your eyes. Why? Dahil wala ng sorrow, wala ng pain, wala ng crying. Amen. Hindi ka na mapapagod, hindi ka na magugutom, hindi ka na mababroken hearted. No? Hindi ka na masasaktan, kapatid. Baka hindi ka na pagpawisan doon. Amen. At baka hindi ka na rin mamroblema. Why? Because ang sarap na ng buhay. Amen. The best, yung sa langit. Sabi nga nila, pag daw namatay yung isang tao, yung kaluluwa niya, okay, ay kumbaga nai-intensify yung senses. Kasi meron tayong tinatawag na senses na ginagamit, di ba? Sa physical, yung hearing, seeing, no? Pero pag ikaw daw ay spirit na, yung senses mo, 1,000 times nagiging more sensitive. No? Kaya, pag ikaw daw ay nasa heaven, no, at ikaw ay nakaramdam ng love, naku, 1,000 times na love ang mararamdaman mo, grabing pag-ibig. Pag nandun ka sa heaven, nakaramdam ka ng peace, no, na ano yun, na multiplied 1,000 times, kaya grabe yung peace na nararamdaman mo, kaya ang sarap po sa langit. Amen. Yung comfort na nararamdaman mo sa langit, 1,000 times na comfort yung mararamdaman mo. Hallelujah. Praise God. Pero pagdating sa hell, no, sabi ng Matthew 13:42, and the angels will throw them into the fiery furnace. There will be weeping and gnashing of teeth. Sa impyerno daw, iahagis daw saan? Doon sa furnace, fiery furnace, sa apoy, sa dagat-dagatang apoy. At ano daw ang mangyayari at ano daw mararamdaman? There will be weeping, panaghoy, alam mo yung iyak na halos wala ka nang iilabas. Sobrang grabing weeping, no? And gnashing of teeth. Yung gnashing of teeth, nagngangalit yung ngipin. Bakit nagngangalit yung ngipin? Ganun yung tinitiis eh. Pag ikaw nagtitiis ng isang sakit, di ba? Kinakagat mo yung ngipin mo, nagngangalit yung ngipin mo. Ganun. Isipin mo yon, kung ikaw ay sinisilaban doon, inaapuyan ka, at yung senses mo 1,000 times more sensitive, yung pain multiplied by 1,000 times. Na-experience nyo na po ba yung mapaso? Na-experience nyo na po ba yung ito yung bonfire, tapos biglang pumutok, naalala yung bonfire sa Laguna. Diba yung apoy, parang malayo ka naman, wala ka naman sa apoy, pero naiinitan ka, sakit sa mukha. Just imagine yun, wala ka sa apoy. Paano kung nandun ka na sa apoy? 1,000 times, kaya grabe yung weeping. Umiiyak ka, wala ka na maiyak. Tapos yung gnashing of teeth, alam mo, ang matindi dito, nararamdaman mo yung pain, pero hindi nauubos yung flesh mo, yung katawan mo. Dire-diretso lang yun. Hindi ka natutupok. Sana kung natupok ka, wala na, tapos na. Hindi. Andun pa rin yun. Bumilang ka ng 1,000, milyon taon, nandun ka pa rin. Tingnan nyo, sabi dito, Revelation 20:15, and anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire.
Ihahagis ka daw daan saan? Doon sa lake of fire. Pag ikaw nahulog doon, ang pagsiswimingan mo, apoy. Lake of fire. Pag ikaw inihagis doon. Revelations 14 verse 11 says, "And the smoke of their torment will rise forever and ever." Walang katapusan. There will be no rest day or night for those who worship the beast and its image, for anyone who receives the mark of its name. Kapatid, yung torment forever and ever. There will be no rest day. The Bible says, walang coffee break, walang recess, walang lunch break. Pag ikaw napunta na doon at tinapong ka, sisilabang ka na doon forever and ever. Mararamdaman mo na yon forever and ever. Mahirap po magkamali, kapatid. Mahirap po magkamali sa ating pong kaluluwa. Wag ho nating isugal yung ating kaluluwa. Amen. Alam nyo, listen, hindi nilikha ng Diyos yung impyerno para sa tao. Makinig kayo mabuti. Hindi nilikha ng Diyos yung impyerno para sa tao. Nilikha ng Diyos yung impyerno para kay Satan at sa kanyang mga kasama. Kasi lugar ng parusahan talaga yun. Doon ikukulong si Satan, doon ikukulong yung mga evil spirits para doon sila parusahan. Alam mo lang ang nangyari? Alam ni Satan kasi na siya ay doon mapupunta sa impyerno. Kasi nakasulat naman yan sa Bible . Nabasa ni Satan yan, naku, impyerno pala ako. Alam na ni Satan yun. Kaya lang ang ginawa ni Satan ito, naghatak ng kasama. Nandamay ng iba. Kasi alam ni Satan, hindi siya makakaganti sa Diyos at hindi niya kayang talunin ng Diyos. Sinubukan na niya na nasa langit siya . Talunan siya . Ang ginawa na lang ni Satan ngayon, kung sino yung laman ng puso ng Diyos, doon na lang niya sasaktan. Walang iba kundi tayo. Kaya tayo ang tinatarget ni Satan. Tayo ang tinutukso na magkasala. Bakit? Kasi bawat isa, bawat kaluluwa na mapupunta sa impyerno, nasasaktan ng Diyos. Kaya sabi ni Satan, at least dito makakaganti ako sa'yo. Huwag mong hayaan makaganti si Satan sa Diyos. Amen. Siguraduhin mo, kapatid, na sa langit ka mapupunta. Hindi naman talaga tayo dapat sa impyerno. Sa langit naman talaga dapat tayo. Amen. Nililinlang lang tayo, niloloko lang tayo ni Satan para maniwala sa kanya. Sasabihin ni Satan, masarap ang buhay dito sa mundo. Yan ang pag-ukulan mo ng pansin. Yan ang pag-ukulan mo ng oras at panahon. Diyan mo ibuhos. Huwag mong pansinin yung Diyos. Huwag mong pansinin yung spiritual life. Pansinin mo lang, ang importante, maging masaya ka. Lahat ng masasarap, matikman mo. Lahat ng kaligayahan, maranasan mo. Yan ang tukso ni Satan. Maraming tao dyan nauhulog. Tapos pag dumating na yung oras na siya kukunin ng Diyos, sasabihin niya, magugulat siya, mali pala ako. Hindi pala dapat ako naniwala kay Satan. Pero ano sasabihin ni Satan? Nadali kita. Huwag ho natin hayaan na mangyari sa atin yun. Amen. Hallelujah. Kung papansinin niyo po yung istorya, meron po mga bagay na kailangan po natin maunawaan doon sa parable of the rich man and Lazarus. Na pag ikaw pala ay nasa langit o kaya nasa impyerno, may mga bagay na nanatili sa'yo. Una, we don't lose yung ating consciousness. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung nangyayari. We know who we are, and we know the people. Tingnan mo nangyari dun kay rich man at kay Lazarus. Diba? Alam ni rich man kung sino siya. Alam nga niya may 5 pa siyang kapatid .
Hindi na-erase ang isipan. Hindi na-reset ang utak ng tao. Pag ikaw nandun sa impyerno, kung ano ka, kung sino ka, yung ka pa rin. Hello? Kilala mo pa rin. Nakilala nga niya si Lazarus eh. Nakilala pa rin niya si Abraham. So, kilala mo yung sarili mo, kilala mo yung mga tao. Amen. Another thing is, yung attitude at yung character ng tao, nandun din. Hindi nagbabago. Listen. Tingnan mo yung ginawa ni rich man. No? Anong ginawa ni rich man? Dahil si rich man, nung siya po ay nandoon sa lupa, sanay siya na siya ang boss. Siya lang ang nag-uutos. Nung nandoon siya sa impyerno, at meron siyang gustong mangyari, inutusan niya si Abraham, Abraham, pwede ba sabihin mo kay Lazarus na isasaw yung kanyang daliri para patakan ako? Inutusan pa si Abraham. Bakit? Kasi yung karakter niya, yun ang attitude niya eh. Boss siya. Inutusan din si Abraham, padala mo nga si Lazarus dun sa bahay namin. Kausapin yung mga kapatid ko. Yung attitude at karakter ng tao, nandun pa rin. Hello? Kaya mga kapatid, makinig kayo mabuti. Kaya yung pag-aayos ng attitude at karakter, dito dapat inaayos yan sa lupa. Habang ikaw ay buhay pa, may pagkakataon, dito dapat inaayos yung ugali, yung pagkatao. Kaya tama yung sinasabi ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kapatid, kailangan may pagbabago. Amen. Bakit? Kasi pag ikaw hindi nagbago, dadalin mo yan. No? Sa kabilang buhay, dadalin mo yan. E paano kung halimbawa, no? Kung ikaw ay lustful, yung iyong isipan, lustful ka, paano ka mapupunta sa langit niyan? Baka pag nakakita ka ng anghel, pituhan mo. Diba? That's your character, that's your attitude. Paano kung ikaw greedy? No? Greedy ka. Nakita mo, parang mas malaki yung mansion ng kapitbahay ko. Pasukin ko nga. Nanakawan mo. Nakita mo sa langit, ang kalsada ginto. Baka bigla may tumutulong, teng, 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 no? Kumbaga, tinitik-tik mo yung kalsada, bakit ginto to? Kaya hindi siya pwede sa langit. Tama? Paano kung yung mga ugali at yung mga bisyo mo, no, hindi mo ma-overcome? Paano pagdating sa langit? Baka magtanong ka kay San Pedro. San Pedro, saan ba 7-Eleven dito? Wala 7-Eleven dito. Bakit? Inom lang ako. Kaya tayo, listen, kaya tayo pinakikialaman ng Diyos yung personal life natin dito sa lupa. Kasi sabi natin sa Kanya, Lord, you're my personal Savior. Kaya pine-personal ka ni Lord. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos dahil dyan sa maling attitude, maling character, maling ugali, ma-disqualify ka. Gusto ng Lord, makarating ka ng langit. Kaya yung pag-aayos ng buhay, listen, hindi yan pagkatapos mamatay. Bago mamatay, inaayos na dapat ang buhay. Amen! Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpaayos ka na. Alam nyo, dapat nga magpasalamat tayo sa Diyos eh. Pag tayo kinokorek, pag tayo kinakausap pa, pag tayo nire-rebuke pa. Bakit? Ibig sabihin, binibigyan ka ng chance ng Panginoon. Amen?
Kaya dapat wag ho tayong magmatigas yung ating puso, no? Tanggapin po natin na pag-ibig ng Diyos yung correction at rebuke. Amen? Kasi ayaw ng Lord na ikaw ay mapahamak. Kaya yung attitude, yung character, dadalin mo yan in the afterlife. Kaya dapat kaya dapat tayo nakahanda ka sa panglangit. No? May holiness, may righteousness. Marunong sanay, marunong mag-worship. Amen. Sanay, marunong sa prayer. Amen. Sanay, marunong sa Word of God. Amen. Lahat ng yan, ma-experience mo sa langit and more. Kailangan dito pa lang sa lupa, sinasanay mo na yung buhay mo. Amen. Para pagdating mo sa langit, hallelujah, panglangit na, no? Yung buhay mo. So yung attitude, yung character, ay nandun pa rin. Kaya dapat paayos natin yan. Yung ating mga senses, they are highly active pagdating doon. And we are aware of what's happening in the afterlife. Yung lahat ng bagay na yan ay alam mo, nararamdaman mo, at nararanasan mo. Amen. Now, tanong. Ito ang tanong. Why did the rich man went to hell? Kasi bad attitude siya. Bad attitude, okay. Pangit yun kasi ugali niya, yung karakter niya. Kaya, Pastor, galit ba ang Diyos sa mayayaman? Hindi po. Kasi ang Diyos, marami pong mayayaman na Christians. Amen? Sabi mo sa katabi mo, isa ka na ron sa mayayaman na Christians. Hallelujah. Marami pong mga Kristiyano, no, na mga big businessman. No? Ang dami po niyan. Mga prominent people, mga sikat na tao, mga Christian po. Hindi po galit ang Diyos sa mayaman. Siya ay Diyos na nagpapala. Pero yun ang tanong, bakit napunta sa impyerno yung rich man? Okay? Yung sagot nandun din sa verse na ating binasa. In verse 29 to 31. Okay? Naalala nyo, ang request na ngayon ng rich man ay, sabi ng rich man, okay, hindi pala ako mabibigyan ng tubig kahit gapatak lang. Pero Abraham, Father Abraham, papuntahin mo na lang si Lazarus para warningan yung mga kapatid ko. Okay? Bakit? Alam kasi ni rich man yung ugali ng kanyang mga kapatid. Mapapahamak din sila. Okay? Pero ano sabi ni Abraham? 29, but Abraham said, Moses and the prophets have warned them, your brothers can read what they wrote. Yun pala. Sabi ni Abraham, meron namang nakasulat eh. Si Moses at yung mga prophet, meron namang sinulat na yun ay kumpleto na. Para maunawaan nila, malaman nila yung katotohanan patungkol sa langit at impyerno. Papasahin lang naman nila yun. Enough na yan. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan, Bible. Sabihin po natin lahat, Bible. May Bible naman eh. Salita naman ng Diyos yan. Lahat yan, kumpleto, para sila ay makakilala at maligtas. Pero anong sagot nung rich man? Verse 30. The rich man replied, No, Father Abraham. But if someone is sent to them from the dead, then they will repent of their sins and turn to God. But Abraham said, if they won't listen to Moses and the prophets, they won't listen even if someone rises from the dead. Listen. Kaya napunta sa impyerno itong rich man because he said no to God. He said no to God. Why? Sinasabi na ni Abraham, no? Ito ang paraan ng Diyos. Binigay, isinulat ni Moses and the prophets. Yan ang paraan ng Diyos para maligtas yung mga kapatid mo. Pero anong sabi
Rich man, hindi. No. Ang gusto kong paraan, papuntahin mo itong si Lazarus para kausapin yung aking mga kapatid. Yun ang gusto kong mangyari. Pero ano sabi ni hindi. Hindi ganun. Hindi pwede paraan mo. Kung hindi sila makikinig, kahit may mabuhay pa sa mga patay, kahit multihim pa yan. Pag nagpakita pa yan si Lazarus, magtakbuhan pa yung mga yan eh. Diba? Talong walang mauunawaan yan. That's the problem, kapatid. When we say no doon sa gusto at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Saying no to God, pwede tayong ipahamak. Why? Because saying no to God is like saying, God, you are wrong and I am right. Yun yung sinasabi ni Richman eh. Sinasabi sa kanila na, hindi, enough na itong sinulat. Hindi, mali ka. Ako ang tama. Ako sundin mo. Padala mo si Lazarus. Parang ganun ang sinasabi niya sa Diyos. How many times that we said no to God? Sinasabi natin sa Lord, Lord, itong sa tingin ko tama para sa buhay ko. Hindi ko tatanggapin yung sinasabi ng iyong salita. Hindi ko tatanggapin yung sinesermon sa akin. Yung gusto ko, na sa tingin ko, tama, buhay ko to eh. Buhay ko to. Hindi naman buhay ni pastor to. Hindi naman to yung katulad ng buhay doon sa Bible. Buhay ko to. Kaya ako ang dapat masunod. That's dangerous, kapatid. That's dangerous. Parang sinabi mo sa Diyos, mali ka, Diyos. Mas tama ako, kaya buhay ko kasi ito, mas alam ko kung ano yung tama para sa akin. I know what is best for me, and you don't understand my needs. Parang ganyan ang sinasabi mo sa Diyos. Saying no is like saying, God, you are not perfect because you are wrong. Because you are not perfect, no? Because you are wrong, therefore you are not perfect. Dahil hindi ka perfect, therefore you are not God. Nakita nyo? 2-letter word, no. Pero ang meaning at dating is, hinahamon mo yung pagka-Diyos ng Diyos. At sinasabi mo, mali siya at ikaw ang tama. Dahil mali ang Diyos, hindi ka perfect, Lord, kasi nagkamali ka. Dahil hindi ka perfect, hindi ka Diyos. That's why saying no is an insult to God and an offense to God. Hello? Yun yung pagkakamali ni rich man. All his life, he said no to God. Why? Siguro, nung siya nabubuhay dun sa lupa, meron po nag-share sa kanya. Sinasabi about God, pero dahil masarap na yung buhay niya, yung mga bodyguard siya, laki ng mansyon niya, mayaman siya, lahat ng kailangan niya, sa isang ano lang niya, nakukuha niya. Nung may lumapit sa kanya, ino-offer sa kanya, si Jesus, sabi niya, anong Jesus? Mayaman na ako, masarap ang buhay ko. Ano pa ba ang kailangan ko? Bakit binibigyan mo pa akong Jesus? No? Bakit pa ako binibigyan Jesus? Yun ang pagkakamali niya. He said no. Kaya nung namatay na siya, doon niya naunawaan, kailangan niya pala si Jesus. Hello? Never say no to God, kapatid. Pag ikaw kinakausap ng Diyos, inaayos ng Diyos, may sinasabi ang Diyos sa iyo, pinapadaan ka ng Lord sa process, don't say no. Amen. Don't say no to God. Why? Don't question His ways. Don't question His wisdom. Don't question the righteousness of God. Don't change the way of salvation na binibigay ng Diyos. Minsan tayo gusto natin yung way of salvation natin.
Gusto natin makarating sa langit and yet ayaw natin magbago. Gusto natin makarating sa langit and yet tayo ang pipili ng buhay natin. Gusto natin makarating sa langit and yet ayaw natin bitawan ng kasalanan natin. You're making your own way of salvation. Hello? God has a process of salvation for us. May proseso ng salvation ng Diyos para sa atin. You must submit yourself on that process. Ano yung process na yun? Salvation is only through Jesus Christ. That's what we need because Jesus is our salvation. John 3:16 says, "For God so loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life." Through Jesus Christ, if we believe in Him, we will have eternal life. Acts 4:12, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Kaninong pangalan yon? Jesus. The name above all names. John 1:12, but to all who believe Him and accepted Him, He gave Him the right to become children of God. They are reborn. Tawag po dyan, born again. Reborn. They are reborn not with physical birth, resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. The way of salvation of God is through Jesus Christ. We must believe Him, accept Him, para tayo ay magkaroon ng connection, relationship sa Diyos. We need to be born again. They are reborn, the Bible says. Amen. Don't say no to God, to His ways. Pag inaayos ng Diyos ang buhay mo, it's because God loves you. Don't say no. Say yes. Hindi mo man maunawaan, hindi mo man maintindihan, hindi mo man gusto, pero alam mo kalooban ng Diyos, say yes to Him. Amen. Yan ang the best para sa iyo because God knows what's best for you. Amen. Don't be like the rich man. Masarap nga ang buhay niya. He has everything he needs, pero nasayang ang kaluluwa. Kaya tama yung sinabi nung unang binasa natin, what benefits a man if he gains the whole world, yet loses his soul? Ano pa bang mas mahalaga sa kaluluwa ng isang tao? Amen. Tatapos po ako dito. Pansinin niyo yung buong parable. Buong parable, kapatid, yung rich man, tinawag lang ng Diyos, rich man. Pero isa lang ang pinangalanan, si Lazarus. Why? Kasi si Lazarus, yun yung kilala ng Diyos. Yung rich man, hindi. Wala siyang pangalan as far as God is concerned. You're only a rich man. Importante na ikaw ay kilala ng Diyos. Paano ka makikilala ng Diyos? Sabi ng Bible, pag ikaw, you believe, accepted Him, si Jesus, sabi, bibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya ka nakikilala. Kanina sa Revelations, binasa natin, no? Sabi ng Revelation 20 verse 15, and anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. Kapatid, pag ikaw tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, isusulat ang pangalan mo sa book of life. Recorded ang pangalan mo sa book of life. Kaya kilala ka ng Diyos. Kaya si Lazarus, doon sa parable, si Lazarus lang ang may pangalan. Yung rich man wala. I pray na nakasulat din sa book of life yung pangalan mo. At kilala ka din ng Diyos. In your story, istorya mo dito sa buhay and after ng buhay mo dito, I pray nakasulat yung pangalan mo. Amen?
Gusto mo ba na ikaw ay masulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay? Sino dito ang gusto? Taas ang kamay. Yung ikaw ay kilala mo ang Diyos. Pwede po ba tayo lahat tumayo? Paano masusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? We need to say yes to God. Paano? John 1:12 sabi, we must believe and accept Jesus sa ating buhay as our Lord and Savior. Tanggapin natin siya. We will say yes. We will not reject Jesus. Sabi ng Bible, tayo daw ay maboborn again, reborn. Bakit? Kasi tayo po ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Magiging anak tayo. Hallelujah. Paano natin gagawin yan? Simple prayer. Sundan niyo po yung panalangin ko, pero kapatid, ang kailangan dito, pananampalataya na nanggagaling sa puso. Amen? Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw, nagawa mo na ito, walang problema kung uulitin mo. Amen? Pero kung hindi mo pa nagagawa, kapatid, I'm inviting you right now. God is inviting you right now to accept Him, Jesus, sa puso mo as your Lord and Savior. We all close our eyes. Believe in faith, kapatid. Sundan niyo po yung panalangin ko. Sabihin niyo po sa inyong mga bibig. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa inyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking pagkakasala. Maraming beses, Panginoon, na ikaw ay aking tinanggihan. Maraming beses, Panginoon, na ako'y lumayo sa iyo. Pero sa araw na ito, ako'y lumalapit. Binubuksan ko po ang aking puso sa iyo. At tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka po sa aking puso. Maghari ka po sa aking buhay. Ako po'y sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, hindi po kayo lahat dito. Today, ang pangalan mo ay isinulat sa aklat ng buhay. Because you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Today, you have a relationship with God. Hindi mo lang kilala ang Panginoon, kundi kilala ka ng Diyos. At ang tawag sa iyo ng Diyos ay anak. Ingatan mo yan, kapatid. Ingatan mo yan. Mag-pray ka, sa ka ng Bible, attend ka ng mga gawain po natin so that your relationship with Him will grow. Hanggang sa mabago po tayo at maihanda po tayo ng Diyos pag-uwi natin sa langit. Amen? Pray ko lang po kayo. Yuko po tayo ulit. Pag-pray ko lang po kayo. Lord, salamat po Panginoon sa bawat isa na nagsuko ng kanilang buhay sa iyo. I pray, Lord God, na sa araw na ito, Lord God, we will never say no sa kalooban mo at sa mga ginagawa mo sa amin. We will always say yes, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming buhay. I pray, Lord God, na ito pong aming natagpuan ng pananampalataya at pagkilala sa iyo. Hindi lang po sa amin, Panginoon, kundi maging sa pamilya po namin. I pray, Lord God, na ang bawat isa, Panginoon, they will share, Panginoon, your gospel. They will share your love, Panginoon, doon sa mga tao na kanilang mahal, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa. And I pray, Lord God, ingatan niyo po ang inyong mga anak. Lord, magiging target po sila ni Satan, magiging target po sila ng kaaway. Pero Lord, dahil mga anak niyo po sila, Panginoon, lagi niyo po silang iingatan araw-araw. Puprotektahan niyo po sila against evil, Panginoon. Lord, sila po ay magiging responsibility mo, Panginoon.
Lord, salamat po, Panginoon. I declare, Panginoon, faith, love. I declare, Lord God, na itong inyong pong mga anak, Panginoon, will walk, Panginoon, Lord God, in maturity, Lord God. Salamat po, Panginoon. I bless, Lord God, your children. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.